Mga kapatid, magandang hapon sa inyo. Ito po yung kapatid ng customer namin, doktor. Pero siya po yung talagang naka-discover kay Autorans dito po sa Antipolo. Sir, paano nyo ba nalaman na merong Autorans dito sa Antipolo? Napanood ko po sa YouTube. Sa YouTube? Oo, kaya mula noon, palagi na ako nagsusubaybay sa inyo. Ilan na po ba yung ginawa naming sasakyan kay Doc? Tatlo na. Tatlo na po. Oo, isang Pajero. Yan yung nasira sa Quezon. Libina. Libina. At saka yung Prado. Yung Prado. Yung kapatid namin. Yung Libina po, ano ang nangyari dyan sa Libina? Di ba sabi nyo eh? Ginarahe sa kasa ng 8 buwan. 8 buwan. Kung ano-anong piyesa ginawa, hindi na patakbo, ayaw pa rin gamitin kasi pahinto-hinto. Pahinto-hinto. Magkano po nagastos nito? Ako, 150, 160 yata. 150. Kaya nagalit na yung kapatid ko. 8 buwan. Oo, sa amin kaya, po, ilang linggo. Wala pa yata isang linggo eh. Wala pa eh. Tapos sabi ko, dali mo na doon sa Autorans kako. Autorans, opo. Para sigurado tayo. Yung Land Cruiser nyo po na yan, ano po ba ginawa namin? Yung pong yung chassis niya na may crack. May crack. Inayos po yung sa may gearbox. Sa gearbox, kasi bumubuka-buka na eh. Dahil yung pin ata nawala. Gawa nung yan po kasi ay Japanese standard. So yung manibela niya dati nandito sa kanan. So nilipat ngayon dito sa kaliwa. Ang problema hindi nilagyan ng busing. Kaya habang hinihigpitan mo yung tornilyo ng gearbox, umikot din. Lumuluwag yun. Ngayon, ano yung malaking problema nyo? Ba't napunta po kayo dito? Kapatid nyo po si Kuya, di ba? Ano po pangalan, Kuya? Abe. Kuya Abe. Kayo po? Boni. Kuya Boni. Wala si Clyde. Okay, Kuya Boni, ano ngayon ang malaking problema nyo? Ba't kayo napunta rito? Halip po kayo dito. Itong Fortuner ng kapatid ko. Fortuner naman. 2017. Naku! Biglang ayaw nang umabante. Ayaw umakyat. Ayaw umakyat. Kaya sabi ko, dali na lang natin sa Autorans. Pinapa-scan pa nila doon. Naku. Hindi daw marunong yung mga nag-scan. Dali sa Autorans na lang tayo kako para sigurado. Sigurado yan, sira yung clutch drum housing po niyan. Sabi ko nga palagay ko. Opo. Kasi napanood ko sa vlog ninyo. Yung mga 2017, yan po ang issue nila. Marami na po ako nagawang ganyan. Ngayon, Kuya Boni, meron pa doon siya Fortuner din, 2017 din. Ganito rin ang problema. Pero siyempre, unahin ko yung sa inyo. Nakakaya kay Doc eh. Ipipila natin. Okay, mga kapatid, ito po yung Fortuner. Ito po ay hinila na. Kasi sabi po nila, bahala na si Autorans dyan. Mula po sa Don Antonio Heights sa Quezon City, hinila nila ng Land Cruiser. Naku, bawal hilahin ang automatic transmission. Pinapaandar po namin. Ayaw nga pala, umaandar pala. Yung pala, okay. Ito po kasi umaandar, nakadrive. So tama, may circulation naman yung fluid. Kasi kung wala sana, tatanggalin yung propeller sana. Paano kung halimbawa yung ribaba ay nagpaikot-ikot doon? Patay tayo. Kasi ganun po ang nangyari kay Doc, doon sa isang doktor na naging customer namin. Lumabas sa kasa, ginamit niya, basag na pala yung drum housing, nag-ikot-ikot yung mga ribaba, nasira yung buong transmission. Talagang bumigay na kasi yung mga metal flakes umipit-ipit dun sa mga lining, pati yung mga ipin ng planetary gear na bungi. Binuksan namin to. Ayan, pagbukas namin, puro ribaba talaga nakita namin. Ang dami. So doon pa lang sa valve body, lumabas na yung mga, hindi na nga po metal shavings eh. Hindi na siya yung mga parang glitters eh. Dito po, piyesa po talaga na nagkadurog-durog, malalaki na siya. Ayan, tignan nyo po. Ayan, ganyan katindi. At may nasunog na rin pong mga lining. Kasi nga siguro, nagbara na doon, ikot pa rin ng ikot. Di ba? Dahil nga umiikot ang propeller mo, umistak na siya, umiikot pa rin yung propeller mo, paiikutin niya lahat yung mga clutch packs na yun. May nakabara, masusunog. Hanggang sa nabiyak na nga po yung portion nung clutch pack, yung kinakabitan ng lock. Ayan, humiwalay yun. Tignan nyo po mga kapatid. Ganyan ang nangyari dito sa Toyota Fortuner. Sana hindi po ganun ang mangyari. Pero since nandito na, sino ka naman? Driver. Ay, may driver. Sige, start mo. Ano pangalan mo? Oming. Oming. Sige, start mo, Oming. Tignan natin kung may drive. Ako nang bahala kung talaga malalaspag to. Meron naman tayo mabibiling pyesa nito. Buksan mo lang yung bintana, Oming. Yan. Dito ka. Yung aking camera woman, yung asawa ko. Okay. Sige, start. So ngayon po mga kapatid ay naka-check engine din at maraming nakailaw dahil nga
ito ay pinaandar ng may problema yung transmission. Ayan, i-zoom in ko yung check engine. Ayun, naka-check engine po siya. Okay, Kuya Oming, paki-drive. Ayan, meron ba? Wala na. Oh, wala na. Okay. O sige. Dito na tayo. Sige, patay mo na at baka lalo lumaki sira. Kuya Bonnie, sino ba madalas nagda-drive nito? Si Uming. Si Oming. Si Oming pala may kasalanan. Don, i-explain nyo yung... Oming, halika nga dito. Neutral, Oo. tama na kayo ito. Ikaw ba yung mahilig mag-drive neutral pag naka-traffic? Pag naka-traffic ako kasi, nino-neutral ko para magpahinga yung ano niya. Akala ko makakapahinga. Oh, hindi, di Hindi ba? naman pala, nakakasama pala yun. Oh, so pag naka-traffic, lalagay mo sa neutral. Nino-neutral ko. Para Pagka-abante, abante. lalagay mo sa drive. Naku. O, diba? Eh, demiyat maya, yung mga lining mo, ganun ang ganun yun. O, pepersahin niya yung clutch drum housing, eh napakaliit nung ano nun. Nababaak talaga yun. Papakita ko sa inyo mga kapatid yung pyesa na yun, nababaak yun. Kaya pag bumitaw yun, hindi na mag-i-engage yung forward clutch, wala nang forward yan. Hindi na siya gagana. Kahit na pinalitan ng fluid, ganun pa rin. Ganun pa rin, nagpalit na kayo ng fluid. Hello. Eh, Doc, paano ba to? Siya pala may kasalanan, siya magbabayad. Hindi ba, marami kasing mga natutuhan nila yung ganong manner ng pagdadrive. Ginagawa nilang manual, yung isang automatic transmission. Sanay kasi sa manual eh. Kaya... Sanay sa manual. Eh, yung Pajero nyo nga, di ba, inayos din natin. Yung Pajero po na yon, nasiraan yun sa Lopez Quezon yata, no, Lopez? Yes. Okay, dinala sa amin, transmission lang. Kasi nga, ang layo ng paghihilahan. So, binuo namin, in-overhaul namin yung transmission ng Pajero na yon na Exceed. Tapos, doon nila kinabit. At nung umayos na, napaandar na, dinala dito sa amin. Saka namin na pinino. No, nirefine namin yung transmission. Pero ito, sa lakas ng loob nilang hilahin, bahala na si Autorans yan kung ano mangyari. Kailangan Di ba? Oo. Kailangan ma-repair eh. Ha? Eh, rekomendasyon ni Boni. Oo. Saka si Boy yung driver ko. Oo. Magaling magano. Oo. Mika, sayang, tinanggal na lang sana yung propeller, no? Pero wala na tayo magagawa, nandun na yun. Under naman eh. Oo, maandar naman. Sana walang ma-damage doon sa loob. Pero kaya-kaya natin yan. Wala akong magiging problema. Oo. Kaya, mga kapatid ayan tandaan nyo po huwag nyo nang ugaliin yung drive, neutral. Kung sino man yung mga kita nyo, kung kanino nyo natutunan yan, alisin nyo na po yan. Talagang makakasira po yan ng transmission. Lagi ko po sasabihin sa inyo, kapag ang transmission nakadrive kayo, namreno kayo, lahat yun nakahinto. Walang umiikot doon. Pero kapag kayo naka-neutral at kahit naka-park kayo, umiikot po yun. Makikita nyo po sa video na ipapakita ko sa inyo, merong isang transmission na gumagana, Aisin po yun, so Toyota rin. Gumagana mismo yung transmission kapag naka-neutral, patuloy lang po ang pag-ikot nitong forward clutch. Umiikot po ito habang kayo ay naka-neutral. Ayan. At sa loob po nitong forward clutch, andito po ngayon itong mga lining. Ayan yung mga lining. Nagkakaskasan yun. Kaya lagi nyong i-maintain yung magandang fluid. Huwag kayong magtitipid sa fluid. Kung ang engine oil, every 5,000 kilometers nagpapalit kayo, or every 7,000 kilometers, ganun din ang gawin nyo sa mga ATF nyo para makapanigurado kayo. Kahit naka-neutral kayo, kahit naka-park kayo, sigurado maganda ang inyong mga ATF. Kaya lang medyo mahal. Di ba? Kaya yung iba, nagtatagal na pinapaabot ng 20,000 kilometers, 40,000 kilometers. Yung iba sabi niya 40,000. Nung nagpa-change oil kayo, ano kulay ng oil? Nung wala na, makulay itim na eh. May Di itim ba? na eh. Kasi nga, doon sa habit na drive neutral. Gas-gas. Mas maraming ikot, pagod. Ang taong masipag, pag tumanda, Ugod-ugod. Ano ba? Ayun yun. Kayo po, hindi po kayo ugod-ugod. Nanghihina ka eh. Nangihina. Ganon din ang transmission. Sa sobrang sipag niya, kahit na kayo ay natutulog, binabantayan kayo ng inyong mga sasakyan, pinapalamig yung inyong loob ng sasakyan, ang hindi nyo alam, yung transmission nyo, pagod na pagod na. Kaya pagdating ng panahon, madali siyang masira. Okay mga kapatid, bubuksan ko to. Siguro Wednesday na po ito mabubuksan. Thank you. Opo, tapos bibidyo po natin para makita nyo. Sana hindi nadurog yung pyesa.
Pag hindi nadurog yun, papalitan lang natin yung mga, i-rebuild natin yan, pati yung clutch drum housing, okay na po yan. Thank you. Okay, Kuya Bonnie, Kuya Abe. Abe, Uming, Oming, boy. Kuya Boy, ayan, makakauwi na po kayo. Thank you. Maraming salamat po. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyo lahat. Narito sa harapan ko ngayon ang isang Toyota Yaris. Medyo ninervyos yung mga kabataan na nagdadrive nito nung nag-overheat sila. Abat, dinagdagan ng langis. Nagkarga sila ng langis. Kaya ayan, nagkatapon-tapon po yung langis dito. At sumobra yung langis natin. Tingnan mo nga ano, Jaime. Ganong karami yung langis natin. Naku, sobra oh. Mampas, nandito tayo ngayon. So, lampas sila doon sa butas. Sa bilog, yun oh, sa dot. Lampas sila. So, nandito ngayon yung ating langis. Nagdagdag kasi ng halos 1 litro raw yung mga kabataan na nagdadrive nito, yung anak ni Sir. Ngayon, dinala tong Yaris na to dito sa amin dahil ito po ay nag-o-overheat. Kaya po, pinapakalas ko yung radiator. Sigurado naman ako na nandito sa radiator ang sira. Ayan, kakalasin muna namin at ipapakita ko po sa inyo kung bakit nag-o-overheat itong Toyota Yaris na ito. Mga kapatid, kadalasan po ng nagiging problema ng mga kotse na to, Vios, Yaris, Altis, ay yung kanilang fan motor, yung pinaka-motor mismo ng blower dito sa may radiator. Yan ang kadalasang nagiging problema. Humihina na yung RPM nun at kapag sobrang init talaga, ay hindi niya kinakaya na palamigin yung radiator, kaya nag-evaporate yung tubig at nababawasan yung tubig mo unti-unti, hindi mo napapansin at darating yung panahon, kulang na pala yung tubig doon sa radiator mo at doon sa reservoir, mag-overheat ka na. Tanggal mo na. Tapos ito, magpapalit tayo nito ha, magre-request ka. Palit tayo niyan, oo. Yung mga radiator po ng ating mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga modelo ngayon, kapag po yan ay ginamit nyo na ng matagalan, halimbawa, umabot na yan ng 6 na taon, 7 taon, okay na yun. Pwede na po kayong magpalit. Kasi po talagang bumibigay na itong materialis nitong mga radiator na to. Yung mga modelo hindi sila ganun katibay katulad ng mga radiator noong araw na tanso. At dahil nga sa ito ay aluminum at plastic yung ibabaw, kapag ka nasobrahan na yan ng gamit, sabihin natin umabot na ng 5 taon, 6 na taon, 7 taon, talagang magkakaroon ng problema at pwedeng masira na. Kaya ito pong Toyota Yaris na to na sinasandalan ko, ayan, ito po ay 2014 model. So kung bibilangin natin kung ilang taon na siya, ito po ay 11 years na. At narito po, ipapakita ko po sa inyo ang radiator niya na talagang may problema na, may mga tagas na. Mga kapatid, hindi naman masyadong mahal ang radiator ng inyong mga sasakyan. Kaya po, kung yan ay naka-6 na taon, 7 taon, it's about time na kailangan na niyang palitan. Para naman po, hindi kayo maabala sa mga biyahe nyo na bigla na lang mag-overheat. At ang problema doon, kapag matindi yung overheat, ay posibleng pumatok pa ang inyong makina or magka-problema kayo sa cylinder head dahil iyan ay mabebengkong. Pero yung mga makina na aluminum ang block, naku, yan ang matindi. Talagang minsan, kailangan mo na magpalit ng makina dahil kapag yung block ay nabengkong, hindi naman yan basta-basta nare-replace. Bibili ka ng bago. Yung nakaraan na pinalitan namin ng makina na L300 na Euro 4, umabot po ang halaga ng makina na brand new na 210,000 pesos. So sana wag po mangyari sa inyo yun. Kapag medyo talagang gamit na ang inyong sasakyan, magpalit na kayo ng radiator. Okay, mga kapatid, nandito yung radiator ng Yaris. Dito pa lang kitang-kita na po na tumatagas na yung tubig. So yung nakikita nyo na yan na dumi na yan, no? Parang waveforms. O, ayan. Yan po ay tagas na po yan ng coolant. Dito nga, ayan, basa-basa pa, oh. So tumatagas na yung coolant dito. Ayan. At nauubusan na to ng pondo dito sa radiator. At dahil sa hindi naman napapansin nung gumagamit, at mag-overheat na nga lang siya, iilaw na dun sa dashboard. Dito pa lang sa baba, pansinin nyo po, ayan yung kulay green, yan po ay tagas na ng coolant. Ayan yung mga kulay po na yan, yung kulay green na yan, tagas po ito ng coolant. Yun nga lang, dapat ang makikita sana nating kulay dito ay pula. Dahil ang Toyota, ang inilalagay niyang coolant ay kulay pula. Pero dito po, sa Toyota Yaris na to, ang inilagay na coolant dito ay blue, Kulay blue.
Kaya po, hindi mo mapapansin yung kulay pula na hinahanap natin. Pero mga kapatid, yun ang trabaho ng kulay ng mga coolant para makita mo yung bakas kung saan siya tumatagas. So yung bakas nito ay kulay blue to pero may halong green. Siguro, hinaluan na to ng green, dati ng green to, tapos nilagyan ng blue. Kaya po, ito ang rumisulta, yung kulay po na to. At yun nga po, may tagas na nga po itong radiator. So ito po, maliwanag at confirmed na ang ating problema ay radiator. Ayan yung mga tagas niya. Ayan po, oh. So magpapalit po tayo ng radiator doon po sa may-ari nito. Kung mapapanood nyo po yung vlog ko na to, ayan, radiator na po ang problema. Pero ipapakita ko na rin po sa inyo kung minsan mga kapatid, nagtataka kayo bakit ang aircon nyo ay hindi masyadong malamig. Ito po kasing radiator na ito ay barado na. Yung mga pins niya, ayan, oh, barado na po ito sa dumi. Ayan, tignan nyo po. Oh. Kaya ngayon, hindi makahigop ng maayos yung pan natin. Ito. Dahil nga po barado to at hindi niya ngayon mahigop yung init na inilalabas or yung init ng condenser. Ito po yung condenser. Sa air conditioning system po kasi natin, talagang umiinit po itong condenser. Ngayon, ang magpapalamig sa condenser, dahil ito pong mga Toyota na to ay single fan lang, ay itong fan motor na yan. Ngayon, dahil sa barado, itong radiator na to, halos wala ka nang makita, itaas mo. Dito doon sa maliwanag. Ayan o. Tignan nyo po yung mga bara, yun o. O. Di ba? So halos hindi na makahigop yung ating fan motor. Yan yung blower natin dahil barado na itong radiator. Kaya po, kapag ka tanghaling tapat, doon yung nararamdaman, humihina ang lamig ng inyong air conditioning system. Kasi nga po, barado na yung radiator, maduming-madumi na, at napipigilan yung higop ng ating radiator fan para mapalamig din niya yung condenser ng aircon. Nahuli po ako ng 2 retired na pulis Pasay. Kaya lang matindi itong katabi ko. Nung mag-retire siya na pulis sa Pasay, pumunta naman siya NYPD. O, di ba? Sa NYPD, 60 years old, nakapasok pa po kayo. Oo, walang age limit doon. Hanggang makaakyat ka sa papaya, pasok ka doon. Oo, NYPD, New York Police Department. Yes. Kayo po? United Nations Peacekeeping Force. O, United Nations. O, matagal sila sa US, silang dalawa. Ngayon, narito sa Autorans, nagpapapicture po sa inyong lingkod na gwapo. Biro lang po. O, kapatid po, ano pong pangalan niyo po? Cowboy. Opo, si Cowboy Tipay po. Lokal ng Sibelina 80. Yun, lokal ng Severino, 80. 80, Paranaque, siya po ay iskan doon. O, ayan. Tapos si Kuya, taga-Antique pa, napakalayo. Oo, palalakihin namin yung kanyang binili na sportivo kay James Sandel de Leon. Oh, batiin nyo na po yung misis nyo at baka mamay, lapit mo konti. Mother, nandito na ako. Yung calamity fan na binigyan mo sa akin. Ay, ito na, pinagkatiwala ko na sa misis ni boss. Oo, tapos si Kuya. Ma, Oh. andito na ako sa idol mo. Ito lagi kong pinanood. Ayun, at dahil nga po sila ay 2 retired na pulis, ang gusto ni Kuya ay magpa-picture kami dito po sa bigay ni Brigadier General Eliazar Mata. O yung atin pong sabi nga po ni, Yes, sir. ni General ay sumasaludo daw po sa atin yung mga pulis ng ating bansa. Okay, mga kapatid, babay muna.